Narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. At ngayon, narito na po sila. Ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yahoy! Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Ngayon po ay Lunes. Ang oras po alas 11:02 ng umaga. Siyempre ngayon po ay Agis ng Marso. Ayan. Kita nyo naman, no? Parang kailan lang, no? Talagang malapit na tayo sa kalagitnaan ng Marso dahil alam niyo naman yung February, 'di ba? Bitin. Nabitin. But anyway, sa unang bugso ng programa, salamat po. Si Atty. Topacio, hindi ho natin alam kung makakarating kasi wala akong usap sa kanya. Pasensya na po. Pero usually, pag Monday naman po dumarating siya unless siya po'y matutuloy sa pagpunta ng Hong Kong. Yan. Alam niyo naman yung ating partner, marami pong emergency meeting. At alam po nating lahat na napakarami po ang humingi sa kanya ng legal advice. But anyway, pasasalamatan ko muna ang pamunuan ng Rosario Medical Center kung saan first time po tayo nakarating doon sa napakagandang ospital. Hindi ko po siya nakitang ospital para po siyang hotel dahil sa Class A na hospital. But then, ang nakakaganda po nito ay natanggap natin ang magandang personality ng mismong may-ari nga ho ng hotel at doon nga po ay nakita natin ang facility na halos lahat ng staff, ng nurses, ng doktor ay puro babae, no? Thank you kasi alam niyo ho, ito po'y patunay lamang na mas malaki ang pagpapahalaga po ng naturang ospital sa mga kababaihan. Alam naman po natin na ngayon po ay Women's Month at saka lahat ng mga kababaihan na lalo po ay nagtaguyod ng kanilang mga anak na nag-iisa. Yan po ay hinahangaan po natin. Ang mga nanay, kahit hindi nanay, kahit yung mga single mom, yung mga dalagang inantawag dyan yan. At syempre yung mga dalaga pa pero tumataguyod na ng kanyang mga kapatid, di ba? Mga ganun, usually ganun talaga yung mga kababaihan no? Either siya po ay sabi nga po kahit na po siya po'y bunso, di ba? Meron ding mga kababaihan na bunso pero nakakatulong. Alam nyo, iba kasi ang ugali daw. Yan. Ayokong buhatin yung sarili namin bangko, no? Ibang klase daw ang ugali ng babae, lalo na pagdating sa pagtulong. Karamihan sa mga kababaihan, yan yung mga babaeng hindi sumusuko sa trabaho, lahat ginagawa nila. Kasi nga po, meron po silang goal sa buhay. Meron po silang advocacy na kung saan ay lahat pinapatunayan po nila na napakaganda ng kanilang intensyon para po lalong umunlad ang kanilang kabuhayan. May mga babae talaga na hindi mo mapipigilan kahit na trabahong lalaki, ginagawa. Alam nyo, marami akong kaibigan kasing ganyan, no? And thankful tayo dahil sa Women's Month ay kahit saan po ay nababati tayo, di ba? Nakakatuwa kasi ang kababaihan po ay merong, sabi nga, yan daw po ay inspirasyon ng mga kalalakihan. Yan. Paswerte natin pag tayo inspirasyon ng kalalakihan, di ba? Ewan ko lang si Winner kung totoo yun. Ayan. Tanong natin sa kanya, mamaya. Ayan. Inspirasyon ba para sa kanya kababaihan? Inspirasyon ba sa'yo? Ayan. Syempre daw. Oo naman. Alam nyo, mga kaibigan, sabi nga po, pag walang babae, wala tayo dito. Kasi alam nyo naman, tanging ang babae lamang ang nagbibigay ng buhay sa ating lahat. Dahil sa babae po tayo nanggaling sa kanilang sinapupunan, doon tayo nanggagaling, di ho ba? Ayan. At dahil po dyan, ito naman ang payo ng inyong lingkod. Alam nyo, ito naman yung payo ko, hindi naman kailangang sundin nyo kung mali ako, kung hindi kayo sang-ayon, no? At marami din tayong mga kamedya na nakakatuwa kasi ang trabaho nila halos pare-pareho lang din sa atin pero nagbabatuhan ng magandang balita, nagbabatuhan ng magandang impormasyon, nagbabatuhan din po ng mga invitation, ganyan po kami, no? Hindi naman ho lahat, pero mas marami ang natutuwa na sila po ay imbitahan din.
Kasi alam niyo ho, hindi lahat ng mga kakilala natin ay nakakarating sa mga imbitasyon na napupuntahan natin. Pero thankful din ako, kahit alam niyo hindi ako makakarating, ay patuloy ninyo kung iniimbitahan, lalo na sa Philippine Information Agency, PIA. Maraming salamat po. Sir Brian, thank you so much. At sabi niya, talagang gusto niya na makarating ako, pero hindi ako makakarating talagang hanggang alas 12. Kailangan nandito tayo sa tabi lang ng DWIZ. Kaya maaga po akong dumadating dito para ho naman I see to it na hindi kami maaatraso. Alam niyo ho ba, meron ho kasing nasakyan ko na imbis na tuloy-tuloy lang siya ay napahinto siya ng smoke belching officer. At yung smoke belching officer na yan, parang maliho yata yung kanyang pagpapahinto dun sa aking sinasakyan. Kaya po, naging abala po kami sa daan. Kanina lang, no? Diyan sa Show Boulevard. At ang nakakatuwa, kasi nakita ko, tiningnan ko, wala naman ako nakikitang usok sa kanyang likuran ng aking sinakyan. Eto nga. Atin pong minabuti na alamin muna ang sitwasyon, bakit may truck sa harapan, may truck sa likod. So ibig sabihin pala, talagang naipit na kami. Naipit na kami dahil meron hong mga nakaharang na. So ibig sabihin, pag meron hong mga gamit na device dyan na kayo po'y pinahinto at hinarang na, hindi ka na makakalabas. Pero malaking bagay din ho pala na maglakas loob tayo, no? Tayo po'y nakiusap dun sa nanghuli na, boss, baka pwede naman pagbigyan nyo ho muna yung aming sinasakyan kasi po may trabaho po kami. At sila naman po ay nagbigay, nakangiti ba, di ba? So ibig sabihin, walang problema dun sa sinakyan ko. So inalis ko yung hara. Ako pa nag-alis talaga kasi talagang gusto ko lang makatulong, no? So baka merong nanonood dyan. Kanina parang may nagbibideo sa akin. Sana po maganda naman yung intention ng video ninyo. Kasi alam nyo ho, pag tayo po ay gumagawa ng public service, kailangan hindi po tayo nakakasira, no? Dun sa mga enforcer, baka naman isipin inunahan ko pa sila sa dapat nilang gawin. Pero dahil po dun sa magandang pakiusap, minsan maganda rin pala yun na kahit hindi ka magpakilala, makiusap ka lang, di ba? Sabi ko, boss, baka pwede namang unahin nyo, palabasin nyo na ho kami dito sa hinarang ninyo, di ba? Thank you. Sino man ho kayo dyan? 3 po sila. Bali, 3 sa likod, 2 sa harap yung nagpahinto sa amin. Anyway, salamat po sa inyo. At sa ngalan po yan ng Pasig City yan. Siyempre, sa ngalan po ni Atty. Ferdy Topacio, pero hindi ko binanggit yon. Ako po yung nag-commute today. Yan. At mas maganda medyo makabawas-bawas naman tayo ng traffic sa lansangan. Anyway, kahapon po ay nakakasama rin po natin ang aking kaibigan. Maituturing nating best friend. Kita nyo, ang layo-layo. Talagang dinayo ko siya sa Guagua, Pampanga. Bihira lang ho kasi kami magkita. Matagal ho kami bago magkita. Minsan, ang gap namin 10 years bago kami magkita uli. At kahapon nga po ay naisipan kong puntahan siya dahil nakatapos na po tayo ng worship. Alam nyo, sa tuwi-tuwi na dapat unahin natin ang panalangin sa Panginoon bago tayo magpunta kung saan-saan. And thankful tayo, nakarating po tayong ligtas. Bagamat ginabi po tayo sa daan dahil po, kahit po pala sa Bulacan, sa Tarlac, sa Pampanga, wow, grabe ho ang traffic. Linggo. Kita nyo, halos maiyak na ako kasi yung mga kasama ko po, si Eva, si Christian, siyempre nahiya naman ako sa kanila na hindi ko sila samahan, di ba? So sinamahan ko na po sila. In other words, naging positive naman po yung aming napuntahan dahil nakilala ko po itong grupo ng Gaza Furniture. Alam nyo, natuwa ako kasi yung friend natin na may-ari ng Rosario Medical Center, Diyos ko, umorder lang naman. Parang kala mo grocery binili niya, no? Nagpagawa siya ng mga sala set, ng dining table. Sabi ko, ano ba yan? Bakit ngayon ka agad-agad umorder? Darating daw yung mister niya. Ang sarap magmahal na aking friend, di ba? Yung mister niya, kasama niyang pumunta ng Singapore, ng Guam. Pero nauna siyang bumalik ng Pilipinas, iniwan niya yung mister niya at ngayon nga po, pabalik po ang kanyang mister. At natutuwa naman ako kasi alam niyo ho, bira sa mga babaeng ganito na talagang pinapakita nila yung kanilang patient, no? Nakakatuwa. I'm thankful for you, Josie. Salamat sa iyo, Josie Salvador. At dahil sa iyo, nakita ko kung paano mo mahalin, no, ang mister mo. Yan. At of course, binigay niya yung magandang furniture na in-order niya
Customize kasi. Alam nyo guys, pag customize, medyo mahal yan. Pero ngayon ko lang nalaman sa kwentuhan doon, yung palang mahogany, alam niyo yung mahogany na kahoy, napakamahal ho pala noon, no? At alam nyo, mas ini-encourage ko ang lahat kung kayo po ay merong mga bakanting lote, mas maganda magtanim kayo ng puno ng mahogany. Yan. Yung puno ng mahogany po ay napakatibay na kahoy na hindi inaanay sang-ayon sa kanila. At ito pong Gaza Furniture, sila po alam nyo, sabi ko nga, talaga ipagmamalaki ko kayo, pero hindi ho sa para kung ano pa man. Natuwa lang po ako kasi napakabigat nung kahoy na yon, na kung saan para hong bakal. Mantakin ho ninyo yung kanilang ginagawa, ini-sculpture nila, at ito po yung magandang bagay na ating malaman din, kasi alam nyo, yung mga kababayan nating mahilig magtanim, magtanim na ho kayo ng punong kahoy na sa tingin ko ay makakatulong, hindi makakaperwisyo. Alam nyo, maraming klase ng halaman ngayon. Merong halamang nakakalason. Ako, take note for that. Hindi tayo basta-basta rin kakain, gagamit, o kung ano pa man, dahil baka naman ho, makasama yan. So, ibig sabihin, dahil ngayon po ay computer age na, itry po nating mag-research yan. Wala na ho tayong pwedeng iangal, ireklamo, o kaya ay napakaganda na ho ng nangyayari po sa atin. Kasi po, kahit papano, hindi na po tayo nahihirapan, di ba? Hindi na tayo nahihirapang mag-research, alamin ang mga bagay-bagay. At ngayon, mga kaibigan, sa unang balita po natin sa ngalan ng ating newsroom, dito sa Yes Yes Show Topacio, epektibo na bukas ang malakihang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Batay sa magkakahiwalay na abiso ng mga kumpanya ng langis, ipatutupad bukas, nako ha, ayan, kita nyo, ang piso at 80 sentimo sa bawas o nabawas sa kada litro ng kerosene. Nako, thank you boss. Alam nyo ho, pag ganyang nababawasan yung bayarin, napakaganda ho yan. Napakagandang balita po yan. 70 sentimo naman ang tapyas sa kada litro ng diesel, habang piso at 70 sentimo naman sa gasolina. Ilan sa mga dahilan ng pagbaba ng presyo ng mga produktong petrolyo, ang build-up ng US stockpiles at ng commercial oil. Gayun din ang plano ng OPEC Plus na pataasin ang supply output sa Abril. Nako, congratulations sa ating Pangulo. Kasi alam nyo, ang magandang balita, kahit sabihin natin grupo ng petrolyo yan o ano pa man, ay sama-sama na po yan hanggang sa presidente ng ating bansa. Ganun ho yun. Kapag meron hong magandang nangyari, ano ho yan, lahat ng kabutihan ay nangyayari. At ito po'y magandang balita sa buong mundo ha. Kita nyo kahit paano nababawas-bawasan yung ating mga gastusin. At syempre, alam nyo ho mga kaibigan, tayo naman po ay merong mga problema rin, no? Nangyayari po, no? Ang problema ang hindi natin inaasahan. Ito po'y pinaghirapan din ng dating gobyerno. Pero, sa magandang balita pa rin ho ito para sa ating bansa. Tinanggal na sa serbisyo itong 3 airport security personnel. Yan, buhay pa pala itong mga to. Hindi ho, ang ibig sabihin, nandiyan pa pala sila. Nasangkot sa sinasabing tanimbala incident sa NAIA Terminal 3 noong Marso 6. Yan. Ay, Winner, wag! Bawal! Huwag kang magalit. Ako, galit si Winner. Alam niyo mga kaibigan, itong mga ganitong serbisyo, kung hindi kayo tinanggal, kawawa ho ang ating Pangulo na naman. Kawawa ho ang ating gobyerno, lalong-lalo yung mga bagong nakaupo. Alam niyo ho, madadamay ho ang lahat sa maling ginagawa ng iilan. Di ba na, Winner? Ayan, tama ba yon? Okay. Ito'y ayon mismo kay Transportation Secretary Vince Dizon. Sir Vince, salamat po sa'yo. Nag-viral sa social media ang video kung saan hinarang ng 3 security personnel ang mag-inang Ruth at Kai Adele na palipad ng Vietnam para sabihing may bala ng baril ang kanilang bagahe. Wow! Gayunman, walang nakitang anumang kontrabando sa gamit ng mga pasahero. Sinabi naman ni Ruth na tutulungan sila ng DOTR para makapaghain ng kaso laban sa mga airport security personnel. Nako guys, lumang istorya na to, yung mga ganitong klase na nagtatanim kayo ng bala.
Kasi ang bala po nilalagay sa baril, hindi po yan nilalagay sa bagahe. Kasi wala na rin pong naniniwala dun sa mga anting-anting. Kaya po, ayan, galit na. Pigilan natin yan. Ayan, galit na ho si Winer, yan. Alam nyo, pag mga ganyang kaso ho, wag na ho kayong magtangka uli. At yung mga security personnel natin sa airport, nako, wag ho kayong, pag nagalito si Daryl, baka ho sumugod yan doon sa airport, ganun din gagawin niya. Kaya sana po, yung mabuting nagawa na, wag nyo sirain, di ba? Kasi hindi na ho kayo dadami. Pag masamang tao, hindi dumadami yan, dapat mabawasan. Ibig sabihin, tanggalin, no? Hindi naman gagawin yung pagpatay. Masama ho yung pagpatay. Kasi, di ba? Ay, natutuwa ka, Daryl, bad yun, ha? Ibig sabihin, huwag kang matuwa kapag merong namamatay. Ang atin lang, matuwa tayo kapag natanggal sila dahil mali ang inyong ginagawa. Yun lang po yun. At syempre, kahit to si Daryl, si Winer, o yung iba pa nating mga kasama rito, alam nyo, gusto nila ng mas tama, mas mabuti. Yan, sila Hia, sila Jackie, yung mga magagandang dalawa doon, nakalimutan ko yung tanong yung name nila. Pasensya na, ha? Pero, ang atin lang po, mas maganda yung hinihimay natin yung nakakabuti kesa nakakasama. Yun ang importante dyan. At ngayon naman, sa huling balita po na Yes Show Topacio, sa ngalan ng newsroom natin, ginit ni Senate President Francis Chis Escudero na dapat magsagawa ang pamahalaan ng malawakang financial and social audit sa mga online gambling platform. Naku, talaga nga naman. Kayo talaga, hanggang ngayon nag-online gambling kayo. Alam nyo, mamaya, meron tayong istorya dyan. Ayon sa Senate President, nakatanggap siya ng report na umaabot sa hanggang 1 trilyong piso kada taon ang online taya ng mga Pinoy sa Philippine Inland Gaming Operators o PIGOs. Ayan. Ang nasabing halaga ay doble anya sa gross na annual sale ng isang sikat na food chain sa bansa. Uy, Sus, Mariosep! marami yun. Mga sikat na food chain, ha? Kapag pinagsama-samaan niya ang halaga ng lahat ng baboy, manok, baka, kambing na na-produce ng Pilipinas, mas malaki na rin o pa rin ang naitaya sa online gaming. Naku, ayaw nyo tumigil. Grabe kayo. Mahilig kayo sa mga by chance, yan. Dagdag pa ni Speaker Escudero na tila may kasino na ngayon sa bulsa ng bawat Pilipino. Oh, no! Talaga? Dahil sa madaling access ng, sa online gaming na maaaring ilagay sa mobile phone app. Oh, no! Yan, tanyo, galit na si Winer, ha? Kaugnay nito, dapat anyang magkasa ang mga government regulator ng social cost state benefit, analysis sa mga aktibidad ng PIGO, at dapat ding malaman kung gaano kalaki ang naitataya ng mga Pinoy sa online gambling kada taon. Naku, alam nyo, kala ko yung iba dyan laro lang, no? Pero yan pala, may mga taya-taya. Medyo nakakatakot yun. At sana po, naku, bantayan nyo ang inyong mga anak, no? Meron ho akong nakikitang mga kabataan na akala ko naglalaro lang, sumisigaw pa, humihiyaw at nakikipag talo dun. Yes, nagiging ganon. Nagugulat ako, madaling araw na, ba't gising pa, di ba? Tapos yung pala, meron siyang nilalarong game. Pero yung game na yon parang may pustahan. Naku, bad yun na guys, lalo na kayong mga bata. Wag kayong gagawa ng bagay na hindi alam na inyong mga magulang. Alalahanin po ninyo, mas kailangan ninyo ng magandang edukasyon at tama, no? Wag tayong gagawa ng mga bagay na hindi alam ni mama, ni papa, o kaya ni ate, ni kuya. Alam nyo ho, minsan, tayong mga bata, kapag hindi ho kayo lumaki sa hirap, hindi nyo nararamdaman kung gaano kahirap ang pagpapalaki ng inyong mga magulang. Tandaan po natin, lahat tayo ay dapat maghirap muna. Kaya meron akong article na nabasa at meron din akong na-research na dapat daw ay magdaan sa hirap ang isang tao para maging mahalaga para sa kanya ang lahat ng bagay. Pera, papel, lapis, mga ganyan. Ibig sabihin, anumang meron ka ay dapat mong pahalagahan. Alam niyo po ba, marami rin akong nakikita, pasensya na kayo, medyo malikot yung aking mata. Marami akong nakikita ang mga tao
na hindi pinapahalagan. Kahit nga ho papel, punit dito, tapon doon. Naku, wag ho. Kung magagamit nyo pa yung recycle, gawing scratch paper, much better kesa tapon lang tayo ng tapon at nagiging problema tayo sa basura sa lansangan. Ang iba dyan, yung mga motorista, ay nakakalungkot naman, parang ginagawa yung basura ang kalsada. Wag po, yung naglalabas ng mga sigarilyo, naglalabas ng mga basura nila. Wag, that's bad, no? Kung pwede lang po, duman kayo sa gas station, makitapon kayo ng basura ninyo. Yun po yung tamang gagawin. At huwag nyo ipakita sa mga kasama ninyong bata sa inyong masasakyan na ganon ang ginagawa ninyo o kung hindi man kayo magulang ng bata, baka driver po kayo. Wag nyo hong gagawin yon kasi po sa paningin ng bata, ang ginagawa ng matanda ay sa tingin ng bata ay tama. Kaya ang mangyayari niya, lalaki yung bata na parang kagaya rin ninyo. Magmumultiply, di ho ba? Kaya dapat sa inyo, pinapalo ni Winner Papaluin lang po kayo para kayo ay magtigil na sa maling ginagawa ninyo. Ayan. At dapat, sana po ay matuto tayo. Kaya nga ho, nakakalungkot, no? Baguhin sana yung batas natin na kahit man lang konting sampiga sa mga puwet ng mga kabataang matitigas ang ulo. Para, yan! Alam nyo ho, ewan ko marami hong nagsasabi na bawal daw paluin ng mga bata, which is true kasi binatas na nila yan. Pero alam nyo ho, mas matitino ang mga batang nakatikim ng palo sa magulang. Tama. Hindi ho nakakamatay ang palo. Para lang ho malaman ng isang bata na mali po ang kanyang ginagawa. Can you imagine, no? Hindi nyo siya paluin. Araw-araw na lang pinagsasabihan ho ninyo. Nagtutulog-tulugan pag nandyan si nanay o si tatay, di ba? Tapos, ano nangyayari? Umaga na, hindi pa natutulog. Tapos, pag gigisingin mo sa pagpasok sa eskwelahan, eto na, sabi ni nanay, ay, walang yatong batang to, hindi magising-gising. Kaya ang iba dyan, kung alam ho ninyo ang iba dyan, natutulog na. Natutulog pa, binibihisan na lang ni nanay para lang makapasok sa school. At pagdating sa eskwela, wala siyang magagawa kasi nakabihis na siya at kailangan umattend na po siya ng flag ceremony. So, ito po yung mga ilang bagay na dapat po nating ipaalam sa inyong mga anak. Nako, nanay, tatay, magbigay kayo ng konting oras. I-guide ninyo ang inyong mga anak dahil tandaan ho ninyo walang bata na lumalaki na matino kung hindi yan nakatikim ng hirap sa buhay. Tandaan ho ninyo yan. Ngayon, yung mga nakikita nating mayayaman, that's good enough dahil sila po ay nakamana ng kayamanan. Dahil yung kanilang mga magulang ay nagpakahirap din para umunlad ang kanilang buhay. Ito po yung realidad ng buhay. Wala pong kasinungalingan nito kasi real talk po tayo. Okay mga kaibigan, sa ngalan ni Attorney Ferdy Topacio, time check muna tayo. Ang oras po, ayan, dito sa Yes Yes Show Topacio, alas 11:25 ng umaga. Yes, yes, yo, Topacio! Yes, yes, yo, Topacio! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo, Topacio! Ang ina ng Yahoy! Ako po si Jubilly Guzman. Magandang umaga muli. At pasensya na kayo hindi makakarating si Attorney Topacio dahil sa kanyang emergency mga meetings at marami pang iba. Kaya paumanhin sa mga fans niya. Ayan, pagtsagaan niyo muna ako guys kasi alam niyo naman kahit kami tandem nagkakahiwalay din. Ayan. At syempre, salamat po sa ating mga kaagapay. Pero bago ang lahat, babatiin muna natin ang ating mga regular viewers and listeners. Yan. Bagamat yung iba dyan nanonood daw sila mga late na broadcast. Wala silang mga live kadalasan dahil nga po sa marami nilang gawain. But anyway, hello kay Tita Carmen Ignacio, yan, Carmen Alfad ba? Ayos At kay Micaela Ann, Micah Cruz, Junifer Di Makiling, thank you. Kay Ma'am Bambi Fuentes, hi! Hindi pa kita napasyalan, pasensya na, Ma'am. Of course, kay hello Mark Morado, thank you so much sa mga paalala. Salamat po kay Kabayan. Ayan, kay Kabayan. Who's Kabayan? Ba marami tong Kabayan. Lahat ng mga kabayan ready, rest back. Okay. Sa lahat, ay Sir Dennis Arce, hello po. Bound for Laguna. Ba? Puro out of town tayo, no? Kaya lang po, napakahirap po talaga pag sabay-sabay na naglalabasan.
At of course, ayan, napakaganda ng mga nangyari kahapon. Kaya salamat Eva Grijaldo. Ayan, at saka sa iyong anak na si Christian Nunez. Kay Sir Jojo, yung driver ng napakagandang sasakyan. Jojo, salamat sa iyo ha. Talagang bilib na ako kay Josie Salvador, di ba? Nakakasakay na tayo ng mga computerized na sasakyan. Grabe, no? Nagulat ako kasi biglang bumukas yung pinto eh. Meron na palang mga dipindot, no? Dipindot na ganon. Alam nyo, pag ganyang natutuwa tayo, talagang dinidiscuss natin ang magagandang bagay na ating naranasan. Kasi alam nyo ho, ako naman sa tagal-tagal, ngayon lang ho ako nakakapunta-punta sa mga bagay-bagay na hindi pa natin napupuntahan, di ba? Diyan lang tayo nagkakaroon ng chance kapag may mga kaibigan tayong nagyayaya. Yan, kasi swerte natin. Salamat po, of course. Hello din kay Manny S. D. Lopez. Salamat po sa Sir Manny. At syempre, di ko kakalimutan si si Attorney Macnil Rante, yan, si Catherine Peralta, at si Boss Edgard and family, yan. Kay Ma'am Sharon Tan, at of course, yung mga Kabangon Chua Brothers, no? Mabuhay po kayo. At of course, Terry Bonanza, ayan, Terry Bagalso, ubas na kay sarap. Naku, sana meron kami niyan. Dala kay dito. Yan, ubas na masarap. Oh, yeah. Patikman nyo naman kami. Alam niyo yung mga masasarap na bagay na hindi pa nakakarating sa akin. Ayan. Bala na kami ni Winner kung anong gagawin namin dyan. Oh, yeah. Ganon. At syempre, nako, mabuhay po ang lahat ng mga nasa US. Alright. Okay, salamat sa ating newsroom. Meron tayong additional usapin, no? Muling binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. commitment ng pamahalaan na pagbibigay ng trabaho para sa mga Pilipino. Nako ha, huwag kayong mawalan ng pag-asa na hindi kayo makakapasok. That's very important. Ginawa ng Pangulo ang pahayag ng kampanya ng Alyansa kung saan kasama ang pagbibigay ng trabaho sa anya ay pagsisikapan na mga pambato ng administrasyon. Ayon sa Pangulo, hindi kailangang umasa sa mga illegal na operasyon kagaya ng mga pogo para makapagbigay ng hanap buhay sa mga mamamayan. Ang solusyon, anya, ay tunay na trabaho at kabuhayan para sa mga Pilipino. Gayon din ang patuloy na suporta sa maliliit na manggagawa, sa maliliit na mga magsasaka, mangingisda, at anya ay ginagawa naman ng pamahalaan. Tiniyak naman ng Pangulong Marcos na ipagpatuloy ang pamahalaan na dalhin sa taong bayan ang hanap buhay para magkaroon ng magandang trabaho. Tama po yan. Alam nyo guys, no, nakakalungkot nga ho kasi parang yung sugal ngayon ginagawa ng hanap buhay. Pero alam nyo, ang hindi katanggap-tanggap, yung iba dyan, pumapatay, di ba? Pumapatay kayo ng kapwa ninyo para lang kayo bayaran sa kanyang pagkautang. Maling-mali po yun. Alam nyo, ang tanging pwede lang kumuha ng buhay ng ating kapwa ay ang Panginoon. Lahat po ng mga tao, kahit saan kayong lahi ng galing, wag ho kayong papatay. Hindi ho maganda yung mga ganyang gawain, no? Ngayon, kung gusto nyo naman na kayo po ay bayaran agad, wag na ho kayo magpautang. Kasi meron hong mga problema dyan sa mga utang-utang na hindi natin alam may problema rin yung tao. Ganun ho yun. Kaya ho, nagkakaipit-ipit sa utang pero ang sinasabi ko lang po yung tungkol sa sugal, no? Kung kayo po ay wala ng pera, wag na kayong mangutang para hindi kayo magipit. Kasi gagamitin nyo lang pala sa sugal. Alam nyo, ang sugal ho kasi, talagang by chance lang po yan. 'Di ba? Manalo, matalo. Parang sapula, saputi. Pag hindi kayo nanalo, paano yun? Utang ninyo. Yan po, marami nakakaisip na hindi tama dahil lang dyan. Sana po ay wag na kayong mangutang kung hindi kayo marunong makipag-usap ng tama, lalo na sa mga sugal na sinasabi natin, dahil ang sugal po ay matindi ho ang pangangailangan ng mga nagpapautang sa inyo. Tandaan niyo ho yan. At yan po hindi katanggap-tanggap na tayo po pumapatay. Okay mga kaibigan, time check muna tayo sa ngalan ni Attorney Ferdy Topacio. Ang oras po, alas 11:45 ng umaga. Yes, yes, yo! Yes, yes, yo! Topacio! Yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio! Yahoy! Muli
po, ako po si Juvie de Guzman. Sa ngalan po ni Attorney Ferdy Topacio Oh, sa Yes, yeah. Yes, Yo Topacio. Siyempre, nakamonitor tayo dyan. At hindi lang po yan. Ayan, si Dave Fajardo. Ayan. And family, mabuhay po kayo, Dave Fajardo. At siyempre, hello din sa ating mga regular Yes, Yes, Yo listener. Alam nyo, natutuwa ako sa inyo. Pero sana ay magbigay din kayo ng mga idea. Alam nyo, maraming idea na dapat mai-voice out natin para at least makatulong tayo sa gobyernong ito. Yan. Huwag na natin perwisyuhin. Ang gawin natin ay tulungan natin kung anong maitutulong natin. Mas maganda po yan. At syempre, sabi nga ni Daryl kanina, bakit nga ho ganun, ano? Yung mga politiko, pagdating ng, malapit na eleksyon, bakit nagko-concentrate kayo sa kasiraan na iba? Wag. It's a big no-no kung ako po ang tatanungin nyo. You know why? Mas maganda po, hanapin nyo po ang inyong mga gawaing nakakabuti sa bayan. Mas maganda kung kayo po ay isang kandidato, ilahad po ninyo sa publiko ano ang pwede ninyong magawa na hindi nyo nagawa noon kung kayo po ay dati na. Pero kung kayo po ay bago pa lang na tatakbo, kasi alam nyo, marami hong mga bago na talagang gustong-gusto nila, no, na makapasok, no, sa politics yan. Maging senador, maging congressman, o maging party list congressman, di ba? Ganun ho nangyayari ngayon. Instead na mang-away kayo, sasayangin nyo pa ba yung oras ninyo? Dahil konti na lang, ilang araw na lang o ilang buwan na lang, di ba? Mas maganda, ipakita ninyo sa taong bayan ano ang inyong magagawa. Kasi ngayon, ang mga botante po ay matalino na. Yan. Hindi na ho yan uto-uto na pag binigyan nyo ng candy ay iboboto kayo. Kasi bakit? Kasi po, ang mga tao ngayon, talagang nararamdaman na po nila ang hirap, nararamdaman na po nila ang tunay na kailangan ng bansang ito. Tayo po ay kawawa, kulelat na ang Pilipinas pagdating sa pag-angat sa buhay. Mantakin ho natin, ang mga mayayaman, kasi hindi ho sila mayabang, ay lalong yumayaman. Ngayon, hindi naman ho lahat, ang mga mahirap ka na nga, mayabang ka pa. Anong mangyayari sa'yo? Kaya dapat po, gayahin natin ang mga taong nakakaangat sa buhay, tingnan natin kung saang anggulo sila nakakagawa ng mga bagay-bagay na ikabubuti ng kanilang pamilya. Hindi po yung pagsali sa mga pangloko-lokong mga gawain, no? Lalo na yung mga hold-upper, magnanakaw, grabe, hindi ko na maintindihan. Mas gusto nyo pa yung madali ang makuha ang bagay na isang tao. Mali po yun. Kung tutuusin, ako po, sana po mag-alatsamba kayo, maging buhay kayo forever. Kasi pag kayo po ay natsyempohan ng mga taong kinauukulan, alam nyo naman, bawal gumawa ng masama. At isang bagay ang nagustuhan ko kahapon, ang dami kong natutunan kay Josephine Salvador. Matutuwa kayo kasi siya po sa kanyang karanasan sa buhay, ang dami kong nakuha. Para sa akin yung magagandang bagay na nangyari sa buhay niya is a blessing. Yan. Alam niyo po ba, napakarami niyang mga nagawang bagay na hindi alam ng publiko. Yan, sasabihin natin, pag siya po ay nakarating ng live dito. Kasi mas importante na narito din si Attorney Topacio. Kasi ang laki-laki ng bagay na nagagawa niya. Can you imagine, maraming nagdadala na pasyente sa kanilang ospital, sa Rosario Medical Center. Walang pang down payment, pero tinatanggap. Diba? Alam niyo naman ho ngayon, marami yung hirap na ospital, lalo na ng pandemic, na hindi po sila nabayaran. Natural lang ho yun na talagang sumama ang kalooban nila dahil kung nangako, alam niyo yung mga umaalis ng ospital, hanggang promissory note, nakakalabas naman. Pero, etong naman, pag kayo po ay nag-promissory note naman sa isang ospital na inyong halimbawa, nag-ano po kayo, dun po kayo na-confine, gumawa naman po kayo ng paraan na ibalik ang pinaghirapan nila. Dahil alam naman po natin, ang doktor hindi po libre yan. Nag-aral din po sila. Kailangan mag-payback po tayo. Alam nyo, pag nabuhay tayo ng matagal-tagal, blessing ho yan. Kaya sabi nga po, ang doktor hindi ho nagpapagaling. Sila po ay gumagabay lamang. Yan ho, ang tamang salita daw. At ako naman ho, ay natutuwa at nagigising na rin, di ba?
kung gusto po natin na tayo po'y pagkatiwalaan, wag po tayong gagawa ng mga pangako. Gumawa po tayo ng pangakong magagawa natin. Ngayon pong eleksyon, napakalapit na po, di ba? Pag nangako po tayo, wag kayong magka-amnesia, lalo na yung mga nakaupo na. Mga ilang beses na kayo nakaupo, ilang beses na kayong pabalik-balik, at ilang beses na rin kayo nangangako. Yung mga pangako ho ba ninyo, nagagawa ninyo? Kung nagagawa ninyo, may karapatan kayong magstay. Pero kung hindi naman nagagawa ninyo, aba, kailangan po umalis na ho kayo sa pwesto ninyo dahil hindi na po kayo karapat-dapat dyan. Siguro, kayo na ho mismo, alam nyo ho yan, nagagawa nyo ho ba yung inyong mga dapat gawin, yung mga naipangako ninyo, o kailangan pang magnakaw muna kayo bago nyo gawin ang isang bagay na ipinangako ninyo? Pera-pera lang yan. Wag na wag yung gagawin niyan, winner. Pera-pera lang daw. Ikaw talaga, hindi yan. Ang ibig ko namang sabihin dyan, kung hindi ho kayo, wala kayong kapasidad na dumiskarte sa inyong mga gawain, kayo po ay dapat magbigay daan sa mga bagong kandidato. Ako mas okay pa ako sa ganun. Subukan naman natin yung iba, di ba? Kasi kung kayo nang kayo, tapos nagpapayaman lang pala kayo sa upuan ninyo, wala naman talaga kayo na itutulong. Alam niyo naman ang mga Pinoy, mahilig sa gwapo, mahilig sa gwapa, di ba? Pero sana naman, gamitin po natin ang inyong good looking sa tamang paraan. Huwag naman po sa pangako. Ito, wala akong pinapatamaan kasi ako po naman ay nasa gitna lamang. Medya-medya lang. Oh, yeah. Ay, sa gitna lang tayo kasi alam niyo ho, sa amin ho kasi, wala ho kaming pinipiling, alam niyo iba ho yung may pamunuan talaga. Kasi po, merong isang leader na nagli-lead sa amin para po piliin ang mga karapat-dapat. Para sa kanila, syempre po, kami po naman kailangan sumunod kasi tayo po ay may responsibility tayo para sumunod sa ating pamunuan, lalo na sa aming sinalihang relihiyon, di ba? Ganun ho talaga. Pero kung kayo po naman ay merong katinuan, siguro, alam nyo yung iba, yung mga matitinong tao, sa Japan ho kasi, kapag alam nilang hindi sila karapat-dapat, nagre-resign na ho sila. Oo, nagre-resign. Kung hindi naman sila mag-resign, harikiri ang tawag doon. Aba, yun o, pangit naman ho yun, magpapakamatay ka, magsusuicide ka, wag naman ho ganon. Ang point lang natin, mag-iwan tayo ng magandang legacy, 'di ba? Mag-iwan tayo ng maaalala ng isang Pilipino na tayo po'y gumawa ng tama. Alam niyo, marami hong mga matatalino na ngayon sa internet, yung mga nagko-comment diyan. Pero sana naman yung mga nagko-comment, wag naman kayong masyadong harsh, no? Asa ka pa. Hindi naman. Kung kayo naman po ay matatalinong tao, gamitin niyo po sa tamang salita yung inyong mga suggestion. Tama. O, di ba? Kasi napakapangit na may pinag-aralan kayo, pero kung magsalita kayo, parang galing sa basura ang inyong mga sinasabi, mali po yun. Sana po, ipakita po natin sa lahat ng ating mga kababayan kung ano yung tamang pananalita para yung mga bata na nakikinig, nanonood sa atin, ay matuto rin. Ngayon, kung ang katapangan ninyo ay nagagamit sa mga salitang maaanghang, di ba? Yan po naman sana iwasan po natin. O, di ho ba? Kasi alam nyo ho, napakarami hong mga bagay na dapat nating pagsisihan dahil sabi nga na iba, sana noong pag ginawa ko na, di ba? Mga ganon. At marami rin ho tayo mga bagay na dapat pong ipagpasalamat dahil marami ho tayo mga maayos na kaagapay ngayon dito ho sa ating kinauupuan at natutuwa po ako dahil lahat po ng mga tao ay nagkakaroon ng mga inisyatibo na maaari po nating maging bahagi sa lahat ng oras. At ngayon mga kaibigan, ay tayo po ay magpapasalamat na at of course, ang next program na ating pong aabangan ay walang iba kundi ang Balitang Bayan ng isang sexy hunk patuloy na lumalaban sa kanyang serbisyo publiko. Walang iba kundi si Daryl Justin at si Kim Gomez. Mabuhay po kayong dalawa. At sana po, ituloy-tuloy lang po kayong manood at makinig dito sa DWIC. Muli po, sa ngalan po ni Attorney Ferdy Topacio, ako po, si Juvie de Guzman, nagpapasalamat sa inyong lahat. I love you all, guys. Bye! Woohoo! Yes, yes, yo! Topa Show!
si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio!